Sir Neb, tawagin niyo na lang po akong Jovit. Ang isi-share ko sa inyo ay isang pangyayari dito sa aming barangay na nangyari ilang taon na rin ang nakakaraan. 1990s ito nangyari. Hindi ko lang maalala kung anong eksaktong taon. Basta nasa high school lang ako noon. Dito sa amin ay kilala ng mga lasinggero itong mga lalaking itago na lang natin sa mga pangalang Kaloy, Raul at Ted. Okay naman yung tatlong yun sa pagkakaalala ko. Sadyang may naging kaalitan lang si Kaloy at di umano ay nadamay lang yung dalawa sa naging pagganti sa kanya. Nasa tapat ng paboritong tambayan nila yung tatlo, sa tindahan ni Ate Mila. Doon sila nagiinuman at doon din bumibili ng pulutan nila na mga chichirya. Nung biglang lumapit kay Raul at Ted yung nakaaway ni Kaloy, natawagin na lang nating Rosing. Sa kwento ni Ate Mila ay nagbigay raw ng isang plastic na inihaw na paa ng manok si Rosing kina Raul at Ted. Dagdag pulutan daw nila dahil napasobra daw yung bili ni Rosing at ayaw raw kainin ng mga mag-aama niya. Nakatingin lang daw si Kaloy kay Rosing, pero si Rosing ay hindi sinasalubong yung mga mata ni Kaloy. Nagpasalamat sina Raul at Ted doon sa pulutan na binigay sa kanila. Pagkatapos ay nagmamadali nang umalis si Rosing. Noong una ay ayaw kainin ni Kaloy yung mga paa ng manok. Sina Ted at Raul lang ang namumulutan. Sabi pa raw nung sabi si Kaloy na baka may lason yung bigay ni Rosing kasi nga nakaaway niya yon. Pero katagalan, nakalimutan din siguro ni Kaloy na galing sa kaaway niya yung mga paa ng manok dahil na rin sa kalasingan. Nakikain na rin siya. Nakauwi pa naman yung mga ito sa kanika nilang bahay, Sir Neb. Pero kinabukasan ay isa-isa na silang sinugod sa ospital dahil sa pananakit ng lalamunan at pagdura ng dugo. Umiiyak talaga si Kaloy dahil para daw may kumakaskas na matutulis na bagay sa lalamunan nila. Ubo sila ng ubo at kapag dumudura sila ng dugo ay may kasama ng maliliit na piraso ng laman. In-x-ray silang tatlo at wala namang nakitang foreign body sa lalamunan nila. Halos hindi makausap yung tatlo dahil sobrang sakit daw talaga ng lalamunan nila kahit humihigop lang sila ng laway. Kapag umiinom daw ng maligamgam na tubig ay bahagyang nawawala yung kumakaskas. Bale ano pala, Sir Neb, hindi pa alam nila Kaloy na pare-pareho silang nasa ospital ni na Raul at Ted. Nalaman lang nila noong isa sa mga nurse ang nagsabi na may epidemya raw yata dahil tatlo na nga silang sinugod sa ospital. Doon lang nila nalaman na pare-pareho sila ng iniindang karamdaman. Doon din napag-ugnay-ugnay noong asawa ni Kaloy ang nangyari dahil nalaman niya na si Rosing pala ang nagbigay ng pulutan noong gabi na nagiinuman sila. Napagbintangan agad si Rosing at sinugod siya ng mga kapatid ni Kaloy doon sa bahay nila. Kaya lang ay wala na silang nadatnan. Sabi ng ilang kapitbahay ay 2 araw nang wala yung mga anak at asawa ni Rosing sa bahay nila. Si Rosing naman ay nung nakaraang gabi pa nakaalis. Lalo tuloy tumibay yung hinala na may kinalaman si Rosing sa nangyari sa tatlo. May mga nakapagsabi na baka binabarang ni Rosing si Kaloy at nadamay lang yung iba. Kinahapunan ay 2 albularyo ang tumingin kina Kaloy at kumpirmado nga na binabarang sila. Hinalo raw sa pagkain yung parusa na binigay sa kanila. Sa sobrang tindi raw ay hindi na sila kayang tulungan nung 2 albularyo. Sir Neb, dumumi ng maliliit na salagubang na itim yung tatlo. May kasama na rin kapirasong mga laman at tugo. Nung matapos silang dumumi ay bumagsak na at doon na sila nawalan ng buhay. Sobrang bilis ng pangyayari dahil mahigit 24 hours lang ang nagdaan nung magsimulang sumakit yung lalamunan nila at sila ay magsuka ng dugo. Nung mawalan sila ng hininga ay nagsilabasan pa yung maiitim na salagubang sa bibig, ilong, mga tenga at puwitan nila. Pinaghahanap sina Rosing pero hindi na sila mahanap. Ang huling balita ay pinabarang din siya ng pamilya nila Kaloy at Ted. Hindi nga lang namin sigurado, Sir Neb, kung tumalab nga ba yon.
Ang pangalan ko po ay Kenny, 29 years old, may trabaho at single. Listener po ako ng channel nyo. Noon pa man mahilig na ako sa mga horror story dahil sa lolo ko. Kwento ni lolo itong maririnig nyo ngayong araw. Nung nasa high school na ako, naisipan ni lolo isang beses na ibida sa amin yung nakakapangilabot na kwento noong binata pa siya. Pinaalis muna namin yung mga mas bata naming pinsan habang nagkukwento si lolo kasi sabi niya maselan daw yung nangyari, hindi para sa mga bata. Noong binata pa raw si lolo, isa sa mga trabaho niya ay yung pagtatanim ng mais sa bukid. Wala raw siyang mahanap na maayos na trabaho nun. Kahit construction, pahirapan pa matanggap. Kaya sumama na lang daw siya dun sa mga kumpare niyang nagtatanim ng mais sa bukid. Tuwing hapon daw, nagkikita-kita sila ng mga kaibigan niya para mag-inuman sa gilid ng daan. Yun na daw yung pinakalibangan ng mga tulad nila noong panahon na yon. Ambagan lagi syempre. Pare-pareho naman sila ng mga sahod, kaya walang may gustong manlibre. Isa sa mga kaibigan daw ni lolo noon itong si Elton. Sabi nila parang may problema daw sa pag-iisip itong si Elton. Madalas naman normal siya, pero may mga pagkakataon na inaatake raw ng kabaliwan. Minsan may kinakausap daw ito kahit wala namang tao, tapos tatawa ng malakas. Nahuhuli pa raw nila lolo itong si Elton na nanghuhuli ng pusa, tapos totorturin yung pusa bago tuluyang patayin. Wala naman daw sa kanila na gustong sumaway kay Elton kasi nagwawala daw ito kapag galit. Naglalabas pa ng itak tapos manghahamon ng away. Kaya rin ayaw na ayaw nilang sinasama ito sa inuman. Kaso hindi naman sila makapagtago. Lagi silang nahahanap ni Elton saan man sila magpwesto. May isang beses na naabutan sila ni Elton na nasa bahay nung isa sa mga kasama nila sa trabaho. Nagulat daw sila kasi itong si Elton may dalang ulam na adobo. Nakakapagtaka kasi madalas daw gusto lang nito makalibre. Yun daw ang unang beses na nag-ambag ito sa inuman kahit na pulutan lang. Natuloy yung inuman, nakailang bote na sila. Ubus na rin yung adobo na dala ni Elton. Lasing na halos lahat ng nandoon. Nung maglabas pa ng huling alak, tsaka na raw nagsimulang maging emosyonal itong si Elton. Naglalabas na ng sama ng loob na yung asawa niya raw halos araw-araw siya kung talakan. Yung anak pa nila pasaway din. Naawa naman nung una sina lolo. Unang beses yun na nakita nilang ganun umasta si Elton. Hanggang sa umiiyak na ito. Nagkukwento na ng kung anong nangyari nung umaga nung araw na yon. Nagkasagutan daw sila ng misis niya. Tapos natulak niya yung misis niya. Natumba. Tumama yung ulo sa mesa. Ang dami raw dugo na kumalat. Hindi niya raw alam ang gagawin kasi paisa-isa na yung hininga ng asawa niya. Tapos yung anak niya sumisigaw daw na isusumbong siya sa mga pulis. Doon na raw nagdilim yung paningin niya. Kinuha niya yung itak sa dingding. Tapos sunod niyang namalayan, wala nang buhay yung mag-ina niya. Sila lolo, hindi alam ang magiging reaksyon sa mga inaamin ni Elton. Akala nila yun na ang pinakamatindi sa mga sasabihin niya. Pero hindi. Nagpatuloy sa pagkukwento itong si Elton. Sir Neb, chinap-chap niya raw yung katawan ng mag-ina niya. Yung iba nilibing niya sa bakuran, katabi ng koral ng baboy. Yung laman ng braso ng asawa niya, kinuha niya raw, niluto sa kawali at sinangkapan ng pang-adobo ng mga rekado. Nung magkonekta sa utak ni lolo na yung adobo na ginawa nilang pulutan at yung adobo na kinuwento ni Elton ay iisa lang, tumayo daw si lolo at nagsuka ng nagsuka sa gilid ng daan. Halos maubos daw lahat yung nainom at nakain niya nung araw na yon. Kahit yung mga kaibigan niya, ganoon din ang reaksyon. Tinalian nila si Elton at saka nagtawag sila ng pulis. Base sa investigasyon, tama lahat ng mga inamin ni Elton. Natagpuan nga yung katawan ng asawa at anak niya
doon sa tabi ng koral. Tapos sa loob ng kusina, nakita nila na may mga tira pang laman doon sa adobo na niluto niya. Hinding-hindi raw yun malilimutan ni Lolo. Hanggang ngayon, Sir Neb, parang may trauma pa rin siya sa putahing adobo. Sabi niya sa akin, hindi niya na raw matitignan ng normal ang putahing adobo. Lagi raw kasing bumabalik sa alaala niya yung nakain niya. Imbis na sa kulungan, sa mental hospital daw dinala itong si Elton. Sabi ni Lolo, ayon sa mga bali-balita sa kanya, buhay pa rin si Elton doon sa mental hospital. Pero tuluyan na ngang nabaliw, hindi na tumino yung pag-iisip niya. Pakitago na lang ako sa pangalang Ando. May ikukwento lang ako na para sa akin ay isang nakakapangilabot na pangyayari. Lalo pa at sa mga tinuring kong kaibigan nito nangyari. Ganito kasi, Sir Neb. Umattend ako ng handaan sa bahay ng isang kakilala. Hindi ko na lang babanggitin kung anong okasyon dahil natatakot akong may makahula kung sino yung tinutukoy ko. Baka kasi listener din sila rito. So anyway, ito nga. Yung okasyon na yun, syempre may involved na inuman ng mga magkukumpare. Ang nakakapagtaka lang doon, may sariling umpukan yung kaibigan ko na tawagin na lang nating John at ang kapatid niyang tawagin na lang nating Jim. Hindi sila nakikisali sa mga kamag-anak nila na nagiinuman. Nakisali na lang nga kaming mga kaibigan nila doon. 7 sila sa grupo nila na nagiinuman at may sarili silang pulutan. Yung pulutan nila nakalagay sa isang malaking galon ng ice cream. Yung pinakamalaking galon talaga. Tapos noong sinilip ko yung laman noon, para lang yung inihaw na karne. Yung mga walang marination. Maiitim nga dahil sunog lang talaga siya. Malansa rin kahit luto na at ayaw nila kaming partihan. Hindi naman sa sinasabi kong naiinggit ako sa pulutan, Sir Neb. Kasi sa totoo lang, hindi siya mukhang masarap. Parang lutong tamad ba? Ang napansin ko pa roon ay hindi namin malalaman na nagiinuman na pala sila kung hindi ko pa hinanap sina John at Jim para magpaalam na dahil uuwi na ako. Hindi naman kasi ako nagtagal sa okasyon nila dahil may pasok din ako. Nakitagay lang ako ng konti sa mga tsuhin nila kasi nakakahiya namang tumanggi. Ayun nga, hinanap ko sila dahil sila yung may pahanda. Kaya sa kanila ako magpapaalam. Nakita ko sila sa may likod bahay nila. Tahimik lang yung grupo nila roon na parang nagtatago talaga. Nag-excuse ako sa kanila at tinanong kung naroon nga yung dalawa. Hindi pa ako tapos magtanong, nakita kong lumingon si John kaya lumapit na rin ako. Doon ko nga nakita yung pulutan nila. Pero bago pa ako makalapit talaga sa kanila, dali-dali lang tumayo yung dalawa at sinalubong ako sabay inaya na bumalik sa bahay nila. Parang iwas na iwas sila na makausap o makita ko man lang yung mga kainuman nila na nang lingunin ko ay mga nakayuko na. Parang ayaw rin nila na makita ko sila. Tinanong ko yung dalawa kung bakit hindi sila nakikihalubilo sa amin at bakit naroon sa likod yung mga bisita nila. Tsaka bakit parang sunog yung pulutan nila. Nakaakbay sa akin noon si Jim. Tapos naamoy ko yung kamay niya. Yung pinaghalong amoy sunog at malansa. Napansin niya yata na nailang ako sa amoy ng kamay niya. Kaya inalis agad niya yung pagkakaakbay sa akin. Pumasok kami sa bahay nila. At sa dami ng tanong ko sa kanila ay wala silang sinagot. Sa halip ay ako yung binomba nila ng tanong kung bakit ko raw sila hinahanap, kung may kailangan daw ba ako at kung uuwi na ba ako. Nung sinabi ko na magpapaalam na nga ako para umuwi ay halos ipagtabuyan nila ako. Maulan daw at baka gabihin ako sa daan. Baka raw wala akong kapote. Baka raw pasukin ng tubig yung tambucho ng motor ko kapag bumaha. Sari-sari at kung iisipin ay parang mga mema dahilan na lang sila para pauwiin ako. Dahil pakiramdam ko parang tinataboy na nga ako. Umuwi na ako. Pero gumugulo sa isip ko yung ganap sa likod bahay nila. Sino kaya yung mga kainuman nila at bakit para silang nagtatago? Sir Neb, hindi ako nakatiis. Kaya yung mama nila ang tinanong ko. Friend ko sa Facebook yung mama nila
at doon ko nga binanggit yung gumugulo sa akin. Sir Neb, pinagtapat sa akin ng mama ni na John at Jim ang katotohanan. Nagtiwala sa akin yung mama nila sa kondisyon na isisikreto ko ang lahat. Kaya nga anonymous ako at pati na rin sina John. Ang sabi ni tita, mga kasama daw nila John at Jim sa isang grupo yung mga kainuman nila at ang pinupulutan daw ng mga ito ay inihaw na 7 years old na batang lalaki. Kailangan daw kumain ng mga yon ng karne ng tao minsan sa isang taon para sa paniniwala nila. Tutol daw talaga roon yung mga magulang nila John at Jim, pero dahil sila nga yung main provider ng pamilya ay walang magawa ang mga ito kundi magbulag-bulagan. Hindi ko na lang sasabihin ang iba pang detalye, Sir Neb, dahil talagang nakakapangilabot na. Gusto ko lang itanong sa mga kapasta kasi ako ay na-curious na rin. May nakakaalam ba sa inyo ng mga ganoong klaseng samahan na kumakain ng laman ng tao dahil sa paniniwala nila? Share ko lang itong nangyari sa birthday ng kapatid kong si Jericho. Bago ang lahat, ako nga pala si Justin. Mas matanda ako kay Jericho. Bale, 4 na taon yung agwat naming dalawa. Kami lang dalawa yung lalaki sa magkakapatid. Yung 4 pa naming kapatid puro na mga babae. Ika 20th birthday ni Jericho. Imbitado lahat ng nasa block namin. Kahit yung mga hindi namin gaanong ka-close, inimbitahan pa rin namin. May pera noon si Jericho, Sir Neb. Kakatanggap niya pa lang sa trabaho kaya alam ko na pinag-ipunan niya talaga yung birthday niya. Mag-aalas 11 ng gabi, 8 na lang kami na natitira doon sa balkonahe ng bahay. Umiikot pa rin yung baso. Hindi pa kami nalalasing lahat. Mga ilang ikot pa, biglang nagsalita si Jericho. Sabi niya, ang bilis daw maubos ng pulutan na kinakain namin. Pork chop yun na tinadtad sa maliliit na piraso. Sabi ni Jericho, kakakuha pa lang niya galing kusina. Ubus na naman agad. Sabi ko naman ganun talaga kapag medyo may tama na. Lumalakas mamulutan. Nung kumuha ulit si Jericho ng pulutan, doon ko na napansin na tama nga siya. Parang sobrang bilis naman ata maubos nung dinadala niya. Parang pumikit lang ako, wala na agad yung karne. Nagsalita si Kulas. Siya yung pinakabata sa aming magbabarkada. Sabi niya, hindi raw isa sa amin ang may kasalanan. Sabay-sabay kaming nagsitinginan kay Kulas. Lahat kasi kami alam na may third eye itong si Kulas. Tanong ko, anong ibig niyang sabihin? Sabi niya, pagmasdan lang daw namin yung natitirang pork chop na nasa plato. Mga 3 minuto kaming naghintay lahat. Lahat kami nakatutok lang sa kung anong mangyayari doon sa pork chop. Sir Neb, bigla ba namang naglaho na parang bula? As in nawala talaga na parang magic. Sabi ni Kulas, meron daw nilalang na hindi namin nakikita ang kumukuha ng pulutan namin. Hindi lang namin makita dahil nga wala kaming third eye. Pinadescribe ko kay Kulas yung itsura nung nangunguha ng pulutan. Ang sabi niya, isang matanda raw. Hindi niya sigurado kung multo o ano, pero sa tingin niya daw ay isang uri ito ng engkanto. Natatawa pa daw yung matanda habang ninanakaw yung pulutan namin. Pero base naman daw sa obserbasyon ni Kulas, hindi naman masama yung engkantong gumagawa noon. Sa totoong araw ay hindi naman niya ninanakaw yung pagkain, kundi tinatago lang kung saan. Tumayo si Kulas. Tapos nilapitan niya yung isang halaman doon sa gilid ng bahay. Tinuro niya yung nasa sulok. Napatingin na lang kaming lahat, Sir Neb. Tapos pare-pareho kaming nagtaka. Kasi nandoon yung lahat ng pork chop na nawawala. Wag daw kaming matakot, sabi ni Kulas. Kasi harmless naman yung mga ganoong nilalang. Parang gusto lang talagang makisali sa amin. Yun nga lang, perwisyo, Sir Neb. Kasi sayang yung pulutan. Noong bata pa ako,
ay isang nakakatandang pinsan ko ang nagkaroon ng kakaibang karamdaman. Isang sakit na hindi mapagaling ng siyensya. Kaya lumapit sina tita sa mga albularyo. Sir Neb, medyo maloko talaga yung pinsan namin na si Kuya Anthony. Parati nga siyang napapagalitan ni na mama noon dahil parati niya kaming tinatakot ng mga mas bata niyang pinsan. Pero malay ba namin na yung kalukuhan niya ay aabot sa mundo ng mga lamang lupa. Isang araw ay hindi makausap ng matino si Kuya. Nakatulala lang siya. Kumikilos at nauutusan pero hindi nagsasalita, kumakain o natutulog. Nag-alala si na tita kaya kinausap siya na baka may problema siyang hindi nasasabi sa pamilya. Pero hindi talaga siya nagsasalita. Sabi pa nila ay hindi ito kumukurap man lang. Niyuyugyug siya pero wala pa ring epekto. Dinala sa ospital si Kuya dahil ang naisip nila ay baka raw may pumutok siyang ugat sa ulo na naging sanhi ng weird na kilos niya. Hindi kasi kami mapamahiing pamilya, Sir Neb. Hindi basta naniniwala sa paranormal sina mama dahil mga laking Maynila na sila. E di dinala na nga sa ospital si Kuya. Nilagyan daw ng dextrose kasi hindi nga kumakain. Tahimik lang siya sa ospital. Kahit sinusuri ng mga doktor ay wala siyang kibo. Tinuturukan na pero hindi man lang nagfe-flinch. Sinuggest na sa neuro na sila magpa-check up dahil baka nga raw may kung ano nang mali sa ugat niya sa ulo dahil sa pagkatulala niya at parang kawalan ng pakiramdam at emosyon. Tumagal ng 2 buwan halos na hindi kumakain si Kuya Anthony. Nakadiaper na nga siya minsan dahil bigla na lang siyang dumudumi o umiihi. Walang matukoy na sakit niya yung mga doktor dahil kahit sa MRI niya ay normal naman. Doon na nga pumasok sa usapin yung albularyo. Marami na raw nagsasabi noon kina tita na baka albularyo ang kailangan ni Kuya. Pero dahil nga hindi sila mapagpaniwala sa hiwaga ay hindi nila in-entertain ang idea na yon. Naging no choice lang sila dahil nahihirapan na rin sila sa kondisyon ni Kuya sa loob ng 2 buwan. Para na kasi siyang baby na alagain. Nung ipatawa si Kuya sa wakas ay napag-alaman na may nagambala raw siya ng mga elemento. Ayaw pa ngang maniwala nila tita dahil kakaiba talaga yung sinabi ng albularyo. Nagpa-second opinion pa sila sa ibang manggagamot pero pareho lang din ang nakita. Sir Neb, may pinakialaman daw na alay sa mga lamang lupa si Kuya. May nag-alay daw ng manok sa isang puno at nakita yon ni Kuya Anthony. Ang ginawa raw ni Kuya ay hinintay na makaalis yung nag-alay bago kinuha yung isang buong litsyong manok tapos ay pinulutan. Yung alay pala na yon ay nanggaling sa mag-asawa na may anak na autistic. Bigay raw ng mga yon sa mga lamang lupa na pinaniniwalaang nangangalaga sa anak ng mga ito. Kung ano raw ang kondisyon ng anak noong mag-asawa ay ganoon din ang nangyari kay Kuya. Nagalit sa kanya yung mga lamang lupa kasi nga naman ay tinira niya yung alay sa mga ito. Pinahanap talaga nila tita kung sino ba sa mga kalapit barangay yung may anak na autistic at nag-alay ng litsyong manok sa mga lamang lupa. Nung mahanap ang pamilya na yon ay abot-abot yung paghingi ng pasensya nila tita dahil sa ginawa ni Kuya Anthony. Kinausap daw ng mga albularyo yung mga lamang lupa at napagkasunduan na papalitan yung litsyong manok na ninakaw. Sir Neb, halos 1 taon na linggo-linggong nag-aalay ng litsyong manok sina tita roon sa puno na tinitirhan di umano ng mga lamang lupa. Ang usapan kasi ay magbibigay sila ng litsyong manok hanggat hindi bumabalik sa normal si Kuya Anthony. Paunti-unti kasi yung paggaling niya at halos sukuan na siya nila tita dahil pakiramdam daw nila ay niloloko na lang sila ng mga albularyo at sila lang din yung bumubutas doon sa litsyong manok. Kapag kasi inalay nila yung manok sa puno tapos binalikan kinabukasan, eh may maliliit na butas yun na kasing laki ng piso. Di umano ay kinakain yun ng lamang lupa kaya ganoon. Noon ngang halos mag-give up na sina tita ay nakasambit daw si Kuya ng "Ma, sorry." Kaya pinagpatuloy nila yung pag-aalay. At ayun nga Sir Neb, after almost a year ay
nakarecover ng tuluyan si Kuya Anthony. Matuwid na siyang magsalita at maayos ng kausap. Ang natagalan lang sa kanya ay yung makalakad siya ng maayos. Pero wala siyang naalala sa mga nangyari habang nakatulala lang siya. Ang nakukwento lang niya ay yun ngang nakakita siya ng mga nag-alay ng letsyong manok sa puno. Natakam daw siya dahil parang ang juicy kaya pinakialaman niya. Sa ngayon Sir Neb ay normal na uli si Kuya Anthony at may sarili ng pamilya. Nagtinurin siya at umiwas na sa inuman. Nagtanda yata ng husto dahil sa pangmamating niya ng letsyong manok para pulutanin. Kwento ito ng pinsan ko at kung paano siya muntik nang maging aswang. Tawagin na lang natin siyang Loki. Nagpaalam naman ako sa kanya na gagamitin ko yung kwento niya. Sabi niya okay lang, basta wag ko lang ilalagay yung tunay niyang pangalan. Isa sa mga hilig niyang gawin lalo na kapag day off niya sa trabaho ay yung pakikipag-inuman kung saan saan. Ewan ko nga rin sa kanya kung bakit gustong gusto niya ng alak. Buti sana kung malakas siya sa inuman. Kaso ang problema, mabilis pa siyang malasing kaysa sa akin. Dumadalaw pa itong si pinsan sa malalayong lugar para lang makainom. Kung saan may pistahan o anumang okasyon, asahan mo nang nandoon siya kasama ng mga kalalakihang nagiinuman. Ilang beses na namin siyang binalaan na mapapahamak siya sa gawain niyang yon. Pero hindi nakikinig. Lagi niyang sinasabi na kaya naman daw niya yung sarili niya. Isang gabi habang nanonood ako ng TV sa bahay, narinig ko yung motor ng pinsan ko na tumigil sa harap ng bahay namin. Tapos kumatok ng sobrang lakas. Pinagbuksan ko naman agad. Nagalit pa ako kasi yung asawa ko katutulog pa lang. Umiiyak yung pinsan ko, Sir Neb. Tapos lasing na lasing. Akala ko nga nung una, hiniwalayan nung girlfriend niya. Pero sabi hindi raw. Iyak ng iyak. Nabad trip ako. Sinampal ko para matauhan. Umamin si Loki, Sir Neb. Nakipag-inuman daw siya doon sa may pistahan. Mga alas 6 daw ng hapon, lasing na siya. Tusok lang daw siya ng tusok doon sa mga nakahanda na pulutan. Ang hindi niya raw alam, isa sa mga pulutan na nandoon ay yung pulutan na dinuraan nung sinasabi nilang aswang sa lugar nila. Ayon daw kasi sa matatanda, kapag nakain mo daw yung pagkain na dinuraan ng aswang, yung mikrobyo daw galing sa laway ng aswang ang magiging itim na sisiw sa loob ng tiyan mo. Doon ka na unti-unting magiging aswang tulad nila. Kinabukasan din ay dinala namin ang pinsan ko sa isang albularyo na maalam sa ganitong mga bagay. Pagdating pa lang namin doon, nangingitim na yung labi ni pinsan. Ang sakit daw ng tiyan niya. Parang may kumakalikot na kung ano sa mga bituka niya. May binigay na langis yung albularyo. Ang sabi niya, kapag daw pinainom ito kay pinsan at may sisiw nga sa tiyan niya, kusa daw ilalabas ng katawan niya yung itim na sisiw dahil sa langis. Ininom naman niya agad yon. Tsaka kami umuwi para obserbahan ang mangyayari. Gabi na nang mag-text sa akin si Shane, kapatid ni Loki. Nagsusuka na raw yung kuya niya. Dali-dali akong pumunta sa bahay nila. Pagdating ko, may isang maliit na balde na punong-puno ng itim na likido. Grabe, hindi ko alam na kaya palang maglabas ng ganoon kadaming likido ang katawan ng tao. Ang huling sinuka ni Loki kung saan nahirapan siya ay yung katawan ng sisiw. Maliit lang, Sir Neb, parang laruan. Pero patay na. Tinapon namin lahat ng suka niya sa hukay at saka tinabunan ng lupa. Sabi kasi ng albularyo ay ganoon daw ang gawin namin. Gumaling naman si pinsan matapos yon. Sa ngayon madalas pa rin naman siyang makipag-inuman. Hindi mo talaga maalis sa mga lasinggero ang ganyang bisyo. Pero natuto na siya. Madalas ay nakikipag-inuman lang siya sa mga kakilala niya.
Kwento ito ng isa kong lolo na may nakilala raw na sundalong nakasali sa Bataan Death March pero nakatakas pagbaba nila ng tren sa Kapas Tarlac. Sabi raw noong sundalo na yon ay tumakas siya mula nang makarating sila sa Camp O'Donnell. Sinamantala daw nung sundalo na naglilibing ng mga patay yung bantay na Hapon kaya siya nakapuslit. Tumakbo lang daw ito ng tumakbo kahit hinang-hina. Ang iniisip na lang daw niya ay yung makalayo at kung mamatay man ay hindi sa kamay ng mga Hapon. Tumawid sa ilog yung sundalo at doon siya nakarating sa bahay nila lolo na noon daw ay teenager pa lang. Nakiusap daw na magpahinga saglit sa treehouse nila lolo dahil pakiramdam daw ng sundalo ay doon lang siya ligtas. Hindi raw kasi maiisip ng mga Hapon na naroon siya sakali mang hanapin siya ng mga yon. Natakot daw noon yung mga magulang ni lolo dahil nagpakilala nga yung sundalo na kasama siya sa Death March. Nakarating na yung balita na yon sa lugar nila. Pero nanaig daw yung awa nila sa sundalo dahil talagang nangangayayat na yon at napakalibag. Nakapaghugas lang daw yun saglit sa ilog dahil natakot na baka nga sinusundan siya ng mga Hapon. 4 na araw na natili kina lolo yung sundalo bago siya nagkaroon ng lakas loob na umuwi sa pamilya niya. Wala nang naging balita sina lolo sa sundalong yon pagkatapos niyang umalis. Pero sa sandaling pananatili niya sa kanilang poder, madalas na nakakakwentuhan ni lolo yung sundalo. Meron daw siyang naikwento na hindi malilimutan ni lolo. Sa Mariveles, Bataan daw nakadistino yung sundalo. Malapit lang sila sa dagat at bundok at kung minsan ay namimingwit sila o nangangaso kapag hindi sila duty. Yung mga nahuli nilang isda o manok ay pinupulutan nila kapag nagkakayayaan silang mag-inuman ng mga kapwa niya sundalo. May isang pagkakataon daw na nakahuli sila ng malaking baboy. Sa tagal na raw nilang pamamasyal sa bundok ng Mariveles, wala naman silang nakitang baboy roon. Ang naisip nila ay baka nakawalang alaga ng isang lokal yon at balak sana nilang isoli. Pero may isa silang kasamahan na medyo maloko. At ang sabi ay katayin na lang nila at iulam o ipulutan dahil malapit nang gumabi nun at matatapos na yung duty nila. Nagkatuwaan sila kaya sinunod nila yung suhestyon ng kasama nilang yon. Tinali nila sa kawayan yung baboy at inuwi sa base nila. Ang ingay-ingay daw noon kaya nabuisit yung iba nilang kasama at binaril yun sa ulo. Sir Neb, bumagsak yung baboy at naghingalo. Mahina na yon pero nagpipilit pang lumaban. Nakakapagtaka raw dahil ulo na nga yung tama ay buhay pa. Rektang noo pero lumalaban pa. Naawa naman daw yung isa pa nilang kasamahan kaya nilaslas na yung leeg noong baboy para hindi na ito maghirap. Sobrang itim daw ng dugo noon at napakalansa. Yung hagok daw ng baboy ay palalim ng palalim at sa bawat paghihingalong hagok ay tumataas yung mga balahibo nila. Nag-aalangan na raw silang katayin yung baboy dahil iba na yung pakiramdam nila noon. Pero may ilan silang kasama na parang wala namang kilabot na nadarama kaya ang mga yon ang kumatay doon sa baboy. Yung mga yon din ang nagluto at nagpasimuno ng inuman para sa mga walang duty. Noon naman daw natadtad na yung laman ay normal naman yung itsura noon. Medyo nawala raw yung kilabot ayon sa sundalo. Kaya lang ay noong inasinan daw nila yung karne para ihawin ay nagkagulo sila dahil nagkibutan daw yung mga liempo. Tumibok-tibok na parang mga bulate na naasinan. Bigla rin daw nangamoy yung napakatinding lansa na nagmumula roon sa karne. Ang sabi daw ng mga Amerikanong sundalo na kasama nila ay normal yung pagkikislutan sa karneng sariwa. Pero yung mga Pilipino ay hindi kumbinsido. Iba yung kutob nila roon sa baboy na yon kaya hindi nila tinuloy yung pagkain. Yung ilang Amerikano ang walang pakialam na nilabas pa yung mga alak nila at magiinuman ng araw. Niluto pa rin nila yung liempo at pinulutan. Pero hindi pa sila nagtatagal sa pagiinuman ay nagsukahan na yung mga yon at nagtakbuhan sa banyo. Hindi rin nila nakain yung karne ng baboy dahil sumakit kaagad yung tiyan nila. Ang paniniwala raw noong mga Pinoy na sundalo ay aswang yung baboy na nahuli at kinatay nila.
Ang nakaranas nito ay isa kong tiyuhin na noon ay isang mangingisda sa Jensan. Bilang tuna capital of the Philippines ay syempre pa tuna rin ang hinuhuli ni na Tito Al. Pahirapan dahil mabibigat na isda yon at sa gitna pa talaga ng karagatan nahuhuli. Ang ikukwento kong karanasan ng tiyo ay may kinalaman sa tuna na pinaghirapan niyang mahuli. May nililigawan kasi siya noon na dalaga. Bilang mga tradisyonal na Pilipino raw yung mga magulang ng nililigawan ni tiyo. Pinagsisibak siya ng kahoy, pinagkukumpuni ng kung ano-anong sira. Basta kaya niya. Nagbibigay din siya ng mga pinakamagaganda niyang huli. Minsan daw ay nagkaroon ng okasyon sa pamilya noong dalaga. May birthday ang isang kapamilya nito at nakapangako si tiyo na ang pinakamalaking tuna na mahuhuli nila kapag pumalaot sila ay iaambag niya. Tuwang-tuwa syempre yung tatay ng nililigawan niya na nakalimutan ko na yung pangalan. Kaya tawagin na lang nating tatay. Tapos yung nililigawan noon ng tiyo ay Nancy raw ang pangalan. Sinuwerte raw si na tiyo at nakahuli ng isang tuna na kulang-kulang 200 kilo. Halos isang tao na raw yung laki at pakiramdam nila noong hinihila nila yon ay madadala sila pabalik sa dagat. Kaya sinibat nila agad sa ulo. Napagkasunduan na yung tuna na yon ay ibibigay kina Nancy. Madaling araw pa lang ay papunta na si tiyo kina Nancy para maibigay at maihanda na yung tuna para sa kaarawan. Sa isip daw niya ay sa laki ng isda baka ipakasal na sila ng mga magulang ni Nancy. Kayang-kaya raw magpakain ng 20 katao ng sukat ng tuna na yon. Iniisip na raw ni tiyo kung ano-anong luto ang gagawin doon. Isisigang yung ulo at pupulutanin yung tiyan. Kaso ay nasira yung pag-iilusyon ng tiyo nang mapansin na yung liwanag ng buwan ay unti-unting lumalamlam dahil sa inakala niyang ulap na tumatabing doon. Yung sasakyan nga pala ni tiyo Sir Neb ay owner na walang bubong. Nasa likod lang yung tuna. Hindi pinapansin ng tiyo yung biglaang pagdilim ng langit. Pero nung makarinig siya ng parang payong na mayat-mayang binubuksan, ay nagtaka siya. Yung pagitan daw ng tunog ay parang kada 1 minuto at kasabay raw ng tunog ng binubuksang payong ay liliwanag ng sandali bago magdidilim. Pinakinggan mabuti ni tiyo kung saan nagmumula yung tunog ng payong at napatingala siya. Kamuntik na raw mabangga ang tiyo pagkakita sa isang buong tao na may pagkalaki-laking pakpak na siya palang tumatabing sa liwanag ng buwan. Kaya raw pala saglit na lumiliwanag ay dahil sa pagaspas ng pakpak noon. Nakasunod talaga sa owner yung nilalang na hindi malaman ng tiyo kung aswang o demonyo. Hindi raw niya alam kung haharurot ba siya o hihinto. Pero bandang huli ay nagpreno siya at tumakbo sa pinakamalapit na puno. Nakatingala raw siya at hinahanap yung nilalang pero nakita niya itong lumapag sa owner niya. Doon sa may tuna, nakatayo lang daw ito roon saglit bago umangat uli. Bit-bit ng mga paa niya yung tolda na may tuna sa loob. Napanganga na lang si tiyo habang nakikitang umaangat yung nilalang at naglalaglagan yung mga yelo mula sa magkabilang dulo ng tolda. Hinabol niya ng tingin yung nilalang habang papataas ito. Pero naglaho na lang din sa dilim. Inabot siya ng liwanag sa ilalim ng puno. Yung owner niya ay pinagtitinginan na ng mga dumaraang sasakyan kinaumagahan dahil nakaparadang siga sa gilid ng kalsada. Hindi raw niya malaman kung paano ipapaliwanag yung naranasan at nasaksihan niya. Wala raw kasi siyang maalala na may kwentong aswang sa lugar nila. Isa pa ay kung aswang nga ang nakita niya, bakit yung isda at hindi siya ang pinag-interesan? Nakahabol naman daw ang tiyo sa okasyon kina Nancy. Kaya lang ay mas maliit na tuna na lang ang dala niya. At habang pinupulutan yun ay bidang-bida naman siya sa pagkukwento ng naranasan niya. Naging mag-boyfriend naman sina Tiyo at Nancy. Kaya lang ay hindi sila nagkatuluyan dahil nabuntis si Nancy ng isang mas mayaman na mangingisda.
magsilbing aral sa mga nakikinig itong kwento ko. Gusto ko lang may matutunan kayo after nyong malaman kung anong nangyari sa akin. Joy na lang po ang itawag niyo sa akin. Noong college ako, may nakaklase ako noon na sobrang nagustuhan ko talaga. Tawagin na lang natin siyang Edu. Gwapo siya, Sir Neb. Ang tangkad. Basketball player na varsity ng school. Pero maliban sa physical appearance, nagustuhan ko din siya kasi matalino siya. Sabi nga ng iba, perfect daw na boyfriend material. Hindi na ako magpapaka-humble. Alam niyo Sir Neb, may itsura din naman ako kahit papano. Dati na akong nakasali sa mga pageant sa barangay namin. Kaya masasabi ko na may ibubuga naman ako. Okay naman ako sa klase. Mabango naman ako lagi. Kaso itong si Edu, ni hindi man lang ako pinapansin. Nagkakausap naman kami at nai-invite ko siya doon sa tinutuluyan ko. Kaso hindi naman ako nililigawan. Nagduda nga ako nung una. Sabi ko baka bakla, pero hindi naman. Nung tumagal, nalaman ko paunti-unti na itong si Edu pala, panganay na anak. Kaya porsigido na makagraduate. Kasi nga siya yung inaasahan ng pamilya nila. Naikwento ko yon sa isa sa mga pinsan ko. Sabi niya may solusyon daw siya sa problema ko. Gayuma. Binigyan niya ako ng maliit na botelyang kulay brown. May laman daw yon na likido. Ilagay ko raw sa makakain ni Edu para magustuhan niya ako. Pero dapat matapos niyang mainom yung gayuma ay ako ang una niyang makikita. Desperado na ako noon, Sir Neb. Talagang in love ako kay Edu. Nagagawin ko talaga lahat, mapansin niya lang. So niyaya ko siyang uminom sa boarding house namin. Sa kwarto ko pa mismo. Sabi ko kay Edu, may iba pa naman kaming kasama. Pero pagdating niya, kami lang talagang dalawa ang iinom ng emperador na dala niya. Nagsimula na kaming tumagay. Sinasadya ko talaga na kontian yung iniinom ko para mauna siyang malasing kaysa sa akin. Tapos nung kukuha ulit ako ng pulutan doon sa kaldero, doon ko na nilagay yung gayuma. Hindi namin naubos yung emperador na dala niya. Nung matikman niya yung ulam na niluto ko na may halong gayuma, nag-iba yung pakikitungo niya sa akin. Nginingitian niya ako lagi, tapos ang lumanay ng mga salita niya. Yun bang alam mong parang nagpapakyut sa'yo? Tapos nung medyo lumalalim na yung usapan namin, may nangyari sa aming dalawa, Sir Neb. First time ko yun. Gumana yung gayuma. Ramdam na ramdam ko na mahal ako ni Edu. Pero Sir Neb, habang tumatagal yung relasyon namin, may napapansin ako. Hindi na lang pagmamahal yung nararamdaman niya. Halos obsession na yung ginagawa niya sa akin. May mga oras na ayaw niyang nakikita akong nakikipag-usap sa ibang lalaki. Nagagalit siya kapag hindi ako nagre-reply sa mga text at tawag niya. Sobrang nasasakal na ako sa relasyon namin. Ayoko namang magreklamo kasi alam ko kasalanan ko naman lahat ng nangyayari. Ako yung nagpainom ng gayuma sa kanya. Kaya kahit anong masasakit na salita na sinasabi niya sa akin, kagaya ng malandi, makati, tinatanggap ko lang. Nung pareho kaming graduating na sa college, sabi ko sa kanya maghiwalay muna kami saglit. Nasa boarding house kami nun. Nagulat ako nung sampalin niya ako, tapos sinuntok niya ako sa tiyan at balak pa sanang saktan ulit kung hindi narinig ng mga kasama ko yung sigaw ko. Sabi nila ireklamo ko raw sa barangay si Edu, pero hindi ko na ginawa. Lagi pa rin siyang pumupunta sa boarding house, pati sa bahay namin kapag umuwi ako. Kaya sabi ko sa pinsan ko na nagbigay sa akin ng gayuma, hanapan niya ako ng manggagamot na marunong magtanggal ng gayuma. May nahanap siya. Ang sabi magdala daw kami ng t-shirt ng lalaki na papatanggalan ng gayuma. Pagdating namin doon, yung damit pinagpira-piraso niya. Sinunog niya sa langis yung iba. Tapos yung natirang maliliit na piraso, nilagay niya sa isang maliit na manika. Tsaka siya nagdasal ulit. Tapos yung manika sinunog niya rin. Sir Neb, gumana yung ginawa ng manggagamot. Para bang pagkatapos noon, nawala na yung obsession sa akin ni Edu. Tumigil na siya sa pagdalaw sa boarding house.
Iniwasan niya na ako ng tuluyan. Alam ko kasalanan ko naman lahat ng nangyari. Hindi ko dapat ginawa yon. Napahamak patuloy ako. Kaya nga sa mga nagbabalak din na gawin itong ginawa ko sa mga crush nila, pag-isipan niyo munang mabuti. Kasi walang magandang idudulot yung gayuma. Kayo lang din ang magsisisi sa huli. Magandang araw sa mga kapasta natin dyan. Sana mabasa niyo po ito at maisama sa compilation. Ako po si Japet, 29 years old. Noong bagong graduate ako ng high school, sinama ako ng tito ko sa Masbate para doon magtrabaho. Sabi niya summer naman daw, pwede akong tumulong dun sa bakery nila. Libre lahat. Para may pera naman daw ako oras na mag-enroll ako ng college. Pumayag naman yung mga magulang ko para at least matutunan ko rin daw na mamuhay mag-isa. Simple lang yung trabaho ko, Sir Neb. Ako lang yung tagatulak ng mga minasang tinapay papunta doon sa oven. Oorasan yung mga sinalang, tapos ako rin yung hahango ng mga lutong tinapay. Nakikituloy ako sa bahay lang din naman nila tito. Halos 3 kanto lang yung layo sa mismong bakery. Maaga naman kami lagi natatapos. Mga 6 PM pa lang pasara na kami. Ginagabi lang kapag may bultuhang order galing sa iba pang mga tindahan. Kapag mga ganoong pagkakataon, gabing-gabi na kami nakakauwi. Nung unang beses na nangyari yun, halos wala pa akong 2 buwan sa lugar. Mga 11 PM na kami natapos. Nagligpit pa ng mga gamit. Mag-isa akong umuwi. Nilakad ko lang. Wala na rin namang dumara ang tricycle ng mga oras na yun. Kabisado ko yung daan pa uwi. Halos walang tao sa daan. May mga ilaw naman ng poste, pero merong ibang parte na wala. Malayo pa tanaw ko na yung 2 lalaki na nagiinuman sa gilid ng kalsada. Kinabahan ako. Baka kasi mapagtripan pa ako nung 2 lasinggero. Tumawid ako sa kabilang kalsada, pero tinawag pa rin ako nung 2. Pinaypay ako. Sumunod naman ako at lumapit. Sabi nila tumagay daw muna ako. Wala na akong nagawa, Sir Neb. Tinitignan ko muna yung gin na nasa shot glass. Mukhang wala namang hinalo kaya nilunok ko agad. Akala ko papaalisin na nila ako, pero hindi. Nilapit nung isa yung platong may karne sa mukha ko. Sabi niya mamulutan daw muna ako. Doon ako mas kinabahan. Kasi paulit-ulit sa aking pinapaalala ni tito na kahit anong mangyari ay wag na wag daw akong tatanggap ng pulutan sa hindi ko kilala. Tumanggi ako, pero mapilit. Hinawakan na ako nung isa sa kamay. Tumusok ako ng isa at saka sinubo. Tawanan yung 2 lalaki na nagiinuman. Tsaka lang nila ako pinayagan na makaalis. Sir Neb, hindi ko nilunok yung sinubo kong karne. Kaya binilisan ko na yung paglalakad para makauwi na. Ayoko namang idura yung karne sa bibig ko. Kasi gusto ko ako mismo yung makapagkumpirma na tama nga yung sinasabi ni tito. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ako sa lababo. Dinura ko doon yung karne sa bibig ko. Mahaba yung karne. Maitim yung kulay dahil siguro sa sarsa. Pinadaanan ko yon ng tubig sa gripo. Matapos yon ay kinuha ko at tinitigang maigi. Sir Neb, hindi ako pwedeng magkamali. Daliri yon ng tao. Walang kuko pero alam na alam ko yung korte ng daliri kahit pa walang kuko. Sumama bigla yung pakiramdam ko nung mapagtanto ko na muntik na akong makakain ng daliri ng tao. Simula noon, nag-request na ako kay tito ng bike para kahit papano kapag umuwi ako ng gabi ay hindi na ako mahaharang ng ganoon pa uwi. Nung magsimula na ulit ang klase, umuwi na ako sa amin. Ang pinagpapasalamat ko lang noon ay buti na lang na hindi na ulit nangyari yon sa akin. Magandang umaga sa mga kapasta natin dyan.
na walang sawang sumusuporta sa channel tulad ko. Noon ko pa po gustong ikwento itong nangyari sa akin, kaso laging napupurnada. Buti na lang at sinapian ng kasipagan noong isang araw, kaya naisulat ko rin. Ang pangalan ko po ay Hill. May business ako, tindahan ng mga dry goods sa market. Tapos sa bahay naman, meron akong vape shop. Nagbebenta ng mga accessories na ginagamit sa vape. Maayos naman yung dalawang negosyo ko, Sir Neb. Kumikita naman ng pasok sa ine-expect ko. Tuwing Sabado, laging venue ang bahay namin sa inuman ng mga kabatch ko noong high school. Hindi ko nga rin alam kung kailan nagsimula yung painom-inom dito sa amin. Pero kalaunan tinanggap ko na lang. Galante naman yung mga kaklase kong yon. Kanya-kanyang bitbit ng pulutan kapag Sabado, pati alak. Sabi ko nga bawasan nila yung mga dinadala nila. Kasi lagi na lang sobrang daming tira na pulutan kapag tapos na yung inuman. Nasasayangan naman akong itapon. Kaya ang ginagawa ko, dinadala ko doon sa may gilid ng bahay namin. Tapos nagtatawag ako ng mga galang aso sa street namin na pwedeng sumimot ng mga tirang ulam. Yung mga aso na yun parang alam na nila na lagi akong may dalang pagkain sa kanila. Kasi nakaabang na sila doon sa parting yun ng kalsada. Nababahala lang ako minsan kasi hindi maiwasang mag-away yung mga asong nag-aagawan sa mga pagkain. Baka ako may magising na kapitbahay dahil sa ingay. So far wala namang nagrereklamo. Mga 2019, bago mag-pandemic. Akala ko normal na Sabado na naman ang mararanasan ko. Maagang nagsidatingan yung mga kaklase ko. Himala nga kasi kumpleto kami nung araw na yon. Madalas kulang kami ng isa o dalawa. Lahat may dala na namang pulutan. Naisip ko tuwang-tuwa na naman yung mga aso sa labas. Bumahaan ng alak, Sir Neb. Kanya-kanyang kantahan doon sa videoke. Nung matapos yung inuman, 11:00 na yon. Uwian na. Hinatid yung ilang sa kalasingan ay hindi na kayang umuwi mag-isa. Yung iba naman diretso na sa kani-kanilang bahay. Naiwan akong nagliligpit ng mga ginamit naming utensils. Sabi ko sa sarili ko, sa sunod na araw ko na lang huhugasan kasi nahihilo na rin ako sa kalasingan. Hinati ko sa dalawa yung mga tirang pulutan na ipapakain doon sa mga aso. Sobrang dami kasi. Lumabas ako. Nilagay ko doon sa lalagyan yung mga pagkain. At saka na nagsilapitan yung mga aso. Pumasok ulit ako. Kinuha ko yung ikalawang pagkain. Tapos lalabas na ako. Nung mapansin ko na nagsisilayuan yung mga aso. Yung mga buntot nila nakatago sa singit nila. Halatang takot. Dahan-dahan akong lumapit. Pagtingin ko doon sa lugar kung saan ko nilagay yung mga tirang pulutan, nakita ko na may nakayukong lalaki doon. Mabalahibo yung katawan niya. Hawig sa isang unggoy. Pero alam mo pa rin na tao siya. Nilalantakan niya yung pagkain doon sa lalagyan. Para siyang mabangis na hayop sa pagkain. Bigla siyang tumingala. Tapos tumingin sa akin. Pati yung mukha niya mabalahibo rin. Matatalas yung mga ngipin. Tapos yung mata niya, itim lang. Tumakbo yung nilalang na yon paalis. Sabay talon sa itaas ng puno. Nailagay ko na lang sa kinatatayuan ko yung tirang pulutan. Hindi ko na kinuha yung pinaglagyan. Tumakbo ako papasok at naglock ng lahat ng pinto at bintana sa bahay. Simula noon, Sir Neb, sabi ko sa mga kabatch ko, pass muna ako sa pagiging venue ng bahay namin. Palusot ko nirereklamo kami dahil sa ingay tuwing Sabado. Naintindihan naman nila. After ng pandemic, nawala yung pagkikita-kita namin tuwing Sabado. Ngayon na lang bumalik. Pero kapag sinasabi nila na dito raw ulit kami mag-iinuman sa bahay, tumatanggi na ako. Ayoko na ulit magpakain ng mga tirang pulutan sa mga aso sa labas kapag gabi na. Baka balikan pa ako nung mabalahibong nilalang na yon. May kilala ako na itago na lang natin sa pangalang Tetay na napakalakas ng third eye. As in hindi niya kontrolado yung mga nakikita niya
dahil hindi naman siya pinanganak na aktibo talaga yung third eye. Cheer dancer si Tetay noong college at nabagok yung ulo niya dahil sa isang stunt. Doon siya nagsimulang makakita ng mga multo at kung ano-ano pa. Natatakot siya sa mga nakikita niya kaya tinatangka niyang ipasara yung third eye niya. Kaso ay na-scam lang siya dahil matapos siyang singilin ng malaki ng mga nagpakilalang kayang isara yung third eye niya, naglaho na yung mga yon. Sabi kasi ng iba ay hindi naman na isasara yung third eye once na naging active na yon. Tuloy ay no choice si Tetay, kundi piliting ibalik sa normal yung buhay niya kahit hindi na pwedeng mangyari yon. Maraming engkwentro sa mga multo si Tetay, Sir Neb. Mga murder victims, mga nagpakamatay na nagsisisi sa ginawa nila at kung ano-ano pa. May isang experience lang si Tetay na grabe yung kilabot ko noong nabanggit niya sa akin. Kaya naman ito ang napili kong i-share sa ating mga kapasta. May isang bahay na tinitignan si Tetay dahil balak bilhin ng parents ng boyfriend niya noon. Pagpasok pa lang daw nila ay naramdaman at nakita na agad niya yung multo ng babaeng bugbog sarado at putol yung magkabilang binti. Nakaupo daw sa isang sulok yung babae pero pinipilit nitong makagapang para sumunod sa kanila. Ayaw na nga raw tumuloy ni Tetay sa loob ng bahay dahil kahit hindi makalakad yung multo ay napakalakas naman daw noon dahil damang-dama niya yung bigat ng bahay. Alam ng boyfriend niya ang tungkol sa kakayahan niya kaya nagsabi siya rito na wag na silang tumuloy sa loob. Nagpaalam daw yung boyfriend niya na magstay na lang sila sa garden habang yung parents niya ay kinakausap yung ahente. Akala raw niya porket nasa garden na sila ay ligtas na sila doon sa babae. Pero laking gulat na lang ni Tetay nung biglang magkaroon siya ng vision at makita niya yung nakaraan noong lupain na kinaroroonan nila. Parang makalumang panahon daw ang setting ng lugar at wala pa yung malaking bahay. Isang maliit na bahay kubo lang daw ang nakatirik sa lugar na yon na napapalibutan ng iba't ibang klasing puno. May natatanawan daw siyang iba pang bahay kubo sa di kalayuan pero na-focus siya sa bahay sa harapan niya dahil may naririnig siyang umiiyak na babae. Sunod niyang nakita ay may lalaking nagluluto ng karne. Pagkatapos ay hinain yun doon sa lalaki na kainuman niya. Nandoon siya sa ilalim ng puno. Nagiinuman yung mga lalaki at maya-maya ay may impit na iyak na naman ng babae. Isa dun sa mga lalaki ay nagtanong kung naririnig daw ba ng kasama niya yung iyak ng babae. Sabay tumayo ito para hanapin kung nasaan yung iyak. Nagulat na lang daw si Tetay dahil hinataw ng lalaking naghanda ng pulutan yung lalaking nagtanong. Nawalan daw agad yon ng malay. Sunod na nakita ni Tetay ay nagsuka na siya. May mga taong bayan na raw doon sa kubo at may inilabas na bangkay ng babaeng putol ang mga binti. Yun pala yung nagpakita sa kanya. Narinig pa niya sa usapan na yung pinutol na binti ng babae ang siyang niluto ng lalaki at hinain sa pulutan nung kainuman niya. Hindi na inalam pa ni Tetay kung sino yung babae at ano yung kaugnayan nito sa lalaking pumutol sa binti niya. Nagtatakbo na raw siya palabas ng gate at nagsuka. Sinabi niya sa parents ng boyfriend niya na hindi maganda ang kasaysayan noong kinatitirikan ng bahay at may makakasama silang malakas at galit na kaluluwa kung bibilhin nila yon. Naniwala naman yung mga ito sa kanya dahil dama din daw noong mag-asawa na may mabigat na aura yung bahay. May mga natutulungan din naman si Tetay dahil sa third eye niya. Yun nga lang ay hindi niya tinutulungan talaga yung mga multo na tinuturo kung sino yung pumatay sa kanila sa takot na balikan siya noong mga sospek. Medyo malungkot lang ang nangyari kay Tetay, Sir Neb, dahil nasiraan siya ng ulo nang dahil sa mga kaluluwa na humihingi ng tulong sa kanya. Sa huli ay nakatakas siya sa pinagdalhan sa kanya pero hindi siya umuwi sa kanila. Natagpuan siyang palutang-lutang sa ilog, bloated at halos hindi na makilala
kung hindi lang dahil sa mga tattoo niya. Sir Neb, magandang gabi po. Magsishare lang ako ng karanasan namin ng kuya ko. Nangyari po ito noong nasa Pampanga pa kami nakatira. Maaga kasi kaming naulila kaya kinupkup lang kami nila lola. Nung mangyari ito, nasa tamang edad na kami. Pareho na nga kaming nagtatrabaho. Kami na rin yung tumutustos sa pangangailangan nila lola, bilang ganti na rin sa pag-aalaga nila sa amin. Madalas kami makipag-inuman noon sa mga tito namin. Nakalapit bahay lang din nila lola. Minsan nagiinuman kami, dumating yung barkada ni tito na si Makmak. Galing daw siya sa probinsya tapos may gustong ipaluto sa asawa ni tito para daw pulutan. Naglabas siya ng karne ng baka, tapos sunod na nilabas niya ay isang plastic na may lamang mga itim na kabuti. May nagbigay daw sa kanya nun. Napakasarap daw noon isahog sa pagkain. Tiwala naman sila tito kay Makmak kasi nga matagal na nilang kakilala yon. Bistik ang niluto ni tita, tapos nag-set up na kami para mag-inuman. Ang sarap ng pulutan, Sir Neb, pero mas naengganyo ako doon sa kabuti. Sobrang sarap. Malayo sa shiitake mushroom o ano pang sosyalin na kabuti. Mahilig kasi ako dyan bilang nagtatrabaho ako sa isang restaurant. Ako nga lang halos yung nakaubos ng kabuti sa pulutan. Kasi sila kuya at tito, kahit si Makmak, hindi yun nagustuhan. Yun nga lang, habang tumatagal, may nararamdaman akong kakaiba. Hindi naman nalalasing o ano, kasi iba yung pakiramdam. Yun bang parang umaalon yung paligid. Tumigil muna ako sa tagay nun. Tinawanan nga nila ako kasi ang aga ko raw nalasing. Nakisali na lang muna ako sa kwentuhan ng hindi umiinom. Nung tumigil sa pag-alon yung paligid, akala ko okay na ako. Pero may nakita ako na talagang nagpawala ng kahit anong tama ng alak sa akin. May nakita akong mga anino na nakatayo sa gilid nila tito. Hindi ko maaninag kung may mukha ba sila o ano. Basta nakatayo lang sila at hindi gumagalaw. Tinuro ko yun kila tito pero nagtawanan lang sila. Sabi mukhang tinamaan daw talaga ako nung ininom ko. Hindi na ako nakatiis nun. Nagtatakbo ako pauwi sa bahay nila lola. Tapos habang tinatakbo ko yung daan, marami pa akong nakikitang itim na anino sa paligid. Nakatayo lang sila. Parang ang hindi man nila ako pinapansin. Nung makauwi ako, hinihingal pa ako nung pinagbuksan ako ni lola. Agad niyang tinanong kung napano ako. Sabi ko nalasing lang ako. Pero Sir Neb, nung nakita ako ni lolo, napasigaw siya. Tinanong niya ako kung anong kinain ko. Nakakailang nga kasi inamoy pa niya yung bibig ko. Akala ko nga hahalikan niya ako. Si lolo kasi, Sir Neb, dating albularyo. Siya yung tinatakbuhan sa lugar namin kapag may gustong magpagamot. Pinaupo ako ni lolo sa sofa. Nagpakuha siya ng isang basong tubig kay lola. Pagkabigay sa kanya, dinasalan ni lolo yung tubig. Tapos pinainom lahat sa akin. Ilang segundo lang ang lumipas. Tapos napatakbo na ako sa lababo. Sinuka ko lahat ng kinain at ininom ko. Nandoon nga yung ilang piraso ng itim na kabuti. Agad kumuha ng asin si lolo. Dinasalan niya tapos sinaboy dun sa lababo. Umusok yung mga piraso ng itim na kabuti. Tapos parang nalusaw sila. Nung kinuwento ko kay lolo kung saan galing yun, sinugod niya talaga sila tito. Tapos pinagalitan si Makmak. Pagkain daw ng engkanto yung kabuting yun. Walang epekto sa karamihan. Pero may mga tao raw na kapag nakakain nun ay magkakaroon ng koneksyon sa mga nilalang ng kadiliman. At madalas daw kapag hindi naagapan ay nababaliw yung mga nagkakaroon ng koneksyon na yon. Doon ako talaga natakot, Sir Neb. Abot-abot yung pasasalamat ko kay lolo. Napahalik nga ako sa pisngi ni lolo, kaso binatukan niya ako, sabay pinagmumura. Naging mahaba yung tulog ko nung gabing yon. Para akong napagod ng sobra. Pero awa ng Diyos, kinabukasan ay naging maayos naman ang lagay ko.
Sa ngayon Sir Neb, wala na sila lolo at lola. Pero alam nyo, bago namatay si lolo, may sinabi siya sa akin. Kung sakali daw na may mag-alok sa akin na maging isang albularyo o manggagamot, wag ko daw isara ang isipan ko. Kasi mukhang may nama na raw ako sa mga kakayahan niya.